Mga kabataan. Tawagin nyo na lang akong Tita Bren. Narito ako ngayon upang ibahagi ang aking naging involvement sa secular or worldly music. At ang mga consequences nito at kung paano ako lumaya dito. Nagsimula akong ma-engage sa musical app na tinatawag na Star Maker. Marami yan, may Smule, may Wheezing, alam ko yung iba dito alam yan. Kasagsagan noon ng COVID-19, 2021. Ako po ay isang health worker sa National Children's Hospital, isang pampublikong ospital. Upang matagunan ng mga pagsubok, hamon at limitasyong dala ng pandemya noong mga panahon na yun, kagaya ng kawalan ng transportasyon at iba pang kakulangan, napag-alaman ko sa isang pag-aaral na ang musika ay therapeutic. Music is therapy daw. Naniwala naman ako. Depende pala sa music. Kaya naman upang pawiin ang stress na dulot ng COVID pandemic ng isang frontliner na katulad ko, na-discover ko at na-engage ako sa isang singing app na tinatawag na Star Maker. Kapag gumawa ka ng account sa app na yun, hindi mo kailangang ilantad ng personal mong pagkakakilanlan. Pwede kang gumawa ng alter ego. Pwede mong ibahin yung pagkatao mo, magkaroon ka ng sariling image. Noon, nagsimula pa ako sa pag-upload ng mga gospel at worship songs, gaya ng Who Am I, ng Vertical Horizon, Goodness of God, ni C.C. Winans, mga awitin ng Victory Worship, Bethel, Hillsong. Ngunit habang tumatagal at habang ine-explore ko ang application na yun, napag-alaman ko na maaari ka ring sumali sa mga grupo ng mga awit doon na tinatawag nilang family. Kumanta sa party rooms, kasama ng mga family members at iba pang Star Maker users. Maaari kang maging bahagi ng isang musical community. Nakinig ako sa mga artists at mga singer doon. Ang dami kasing magagaling, hahanga ka talaga sa kanila. Yung iba, finalo ko pa. Doon na ako naingganyong umawit ng secular music. Inisip ko parang kaya ko din yun. Pinag-aralan ko na yung iba't ibang musical genres at ibang awitin dun. Para mag-level up ako at yung family ko, gaya ng mga ibang gaming apps, gumagawa na rin ako ng mga tasks tulad ng pakipag-duet, pag-upload ng mga bagong awitin, pag-stay at pag-awit sa party rooms, paglalaro ng games at pagla-live. Alam kong mali ang pag-awit ng worldly music bilang lumaki ako sa isang Kristiyanong pamilya. Pinangako ko sa sarili ko na pansamantala lang to, relieve ko lang yung stress ko. Libangan lang, aalis din kalaunan. So parang double life. Naroon na din yung pinagsasabihin na ako ng nanay ko at ng asawa ko na itigil ko na. Dahil alam kong mali. At dahil mas nakakasama lamang ito lalo sa akin. Sa halip na therapeutic, lalong lumalala ang anxiety ko. Naging depressive, nagkakaroon ako ng emotional outbursts at nahihirapan akong makatulog. Kapag kumakanta ako, ni-internalize ko yung mga awitin, na-hook, na-addict ako. Katunayan, sinasabay ko pa yun sa trabaho ko. Habang nagdo-document ako, habang gumagawa ako ng report, kumakanta ako. Ganun ako kalala. Nagsimula yung demonic oppression nung tuluyan na akong umalis dun sa pangalawang family sinalihan ko. Hindi na rin ako masyadong active. Tumigil ako, naglaylo. Nasa ospital ako noon, nung sa trabaho, nang narinig kong may nagmumura at kumakausap na sa akin. Audible yung boses. Kaboses siya ng dating family member ko, isang verified singer doon sa app na yun at maraming fans. Ang akala ko, dala lang yun ng sobrang stress, pagod at pag-alala. Ang sabi pa sa akin, ipagagaway daw ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng gaway dahil wala yun sa bokabularyo ko. Kaya sinearch ko pa yun. Ang ibig sabihin pala nun, kulam. Kukulamin niya daw ako. Tinuloy ko lang ang buhay ko. Inisip ko, katang isip lang yun. Sabi ko, sa kasama ko sa ospital, sa sobrang stress ko sa trabaho kung may naririnig na akong mga boses. Dinaan ko pa sa biro. Hindi nagtagal, nagsimula na rin akong makaramdam ng iba pang sintomas. Nananakit na. May mga nananakit na sa akin, may pagtusok sa mga bahagi ng katawan ko, pati sa maselang bahagi ng katawan ko. Kahalayan, pangungutya, pangiinsulto na nagdulot ng emotional, mental at physical torment sa akin.
habang nangyayari yun sa akin, pumapasok pa din ako, tinuloy ko lang yung buhay ko, kahit walang tulog. Doon ko na naisipan na magpa-check up doon sa mismong psychiatrist na pinaglilingkuran ko. Bago ako i-consulta ng psychiatrist, binahagi ko doon sa mga fellow doctors at resident yung pinagdadaanan ko. So, sila mga Christian sila, bago ako i-consulta, pinag-pray pa nila ako, pinag-intercede nila ako. Pero yung mismong psychiatrist, hindi siya Christian. And according to her, yung nararanasan ko daw po ay psychosis. Na-diagnose ako ng schizophrenia. Sa katunayan, resetahan ako ng gamot, ng antipsychotic drug. Nasugod pa ako sa emergency room noon, nung time na yon dahil sa multiple intake ng medication, sa kagustuhan ko na matigil yung nangyayari sa aking oppression. Hindi ako makapaniwalang nangyayari sa akin yun. Ironic kasi nararanasan ko yung mga nararanasan ng pasyente namin. Kaya nag-request ako ng transfer. Umalis ako sa psychiatry at neurology section para mag-change ng environment sa pag-aakala kong isa yun sa mga magiging solusyon. Sa unang pagkakataon, nagtulong kami dito sa Joyful Life upang humingi ng panalangin kay Pastora Cora, Pastora Mon at sa mga kapatid na dito sa sambahan. Prayer meeting noon. Sa payo na rin ng aking magulang na nasa abroad nung time na yun. Nahil ako, naging maayos na-deliver ako, nahil ako, naging maayos ang kalagayan ko, pero naging skeptical pa rin ako o doubtful. Bilang sa ospital ako nagtatrabaho, at dahil gusto ko ding makasigurado, tinuloy ko pa rin yung medication ko. Naisip ko, siguro nga, baka nagkaroon lang ako ng mental breakdown. Tinigil ko ang medication. At kalaunan, bumalik dun sa musical app. Disobedient. Huwag niyong tularan. Huwag niyong tularan, mga kabataan. Sa pagkakataong ito, muli akong nakaramdam ng mga atake. This time, alam ko na, tanggap ko na spiritual at demonic attack ang nararanasan ko. Muli akong lumapit sa Panginoon. Nasabihan akong umattend ni Pastora Cora na umattend ng Encounter God Retreat noong October last year. Napakabuti ng Diyos, na-realize ko na kahit ang kagaya kong backslider at hindi deeply rooted sa salita ng Diyos, ay hindi niya pinabayaan. Sa maraming pagkakataon at seasons ng buhay ko, kapag binabalikan ko, hindi siya nagkulang sa akin. Pinapatnubayan niya ako at paulit-ulit na nililigtas at aktibong pinupursu. Nung una, akala ko ay nag-iisa ang kaaway, ngunit dahil sa timbre ng boses nila, binilang ko 3. 3 yung nag-o-oppress sa akin. Humingi ako ng panalangin at intercession sa no-face servants ng King's Court, Prayer Tower sa Makati. Affiliated sila sa Intercessors of the Philippines, grupong kinabibilangan ng aking nanay, doon sa kalagitnaan ng panalangin, na-discern nila na 3 ang nagtotorment sa akin. Isang ahas, isang foreigner, at isang Asian. Confirmation sa discernment na ipinagkaloob ni Lord. Upon confirmation, research and discernment ng mga kapatid sa faith, isang narcissistic na satanista, at kilala ko siya at pwede ko siyang pangalanan, ang nakadaupang palad ko sa Star Maker. Isang mangkukulam na may mga demonic minions na may kakayahang sa hypnosis, astral projection, mind control, manipulation, and deception na nagbibigay sa akin ng pananakit ng ulo, kalituhan, mental fog, pananakit ng dibdib, at sexual assault. Totoo ang spiritual realm. Sa 3 araw kong pag-attend sa EGR, dito sa Joyful, naroon din sila. Gusto ko nga silang mag-manifest, pero ang sabi nung isa, magaling daw sila, hindi sila basta-basta magmamanifest. Kapag nasa bahay, hindi ako nakakatulog kasi ina-attack nila ako. So I need to constantly pray para makover ng blood ni Lord Jesus. During one of the prayers na pinacilitate ng isa sa mga speakers dito noon sa EGR para i-renounce o iwaks yung mga kasalanang na-commit at chinikan ko sa listahan doon, sa bawat pag-renounce, gumagaan ang pakiramdam ko. Sa kabila nito, may naiwan pa rin kabigatan sa dibdib ko na bumababa sa mga kamay ko. Winawas-iwas ko
yung kamay ko. Sabi ko, Lord, ano po ito? Tulungan niyo po ako. Nabanggit ko na lahat. Binalikon ko kahit yung di ko tsinika na kasalanan. Doon na nagpakita ng vision si Lord sa akin. Sa harap ko, mula sa mga kamay ko, may lumabas na sirena. Blue ang buntot at may mahabang buhok. Isang marine spirit. Pero muli siyang bumabalik sa dibdib ko. Kaya pala wala akong naramdaman at para akong bato. Ano ito? Pinangalanan ko. Enticement. Gumagaan pero bumabalik siya. Pinangalanan kong muli, Jezebel. Narinig ko sinabi ng isa sa mga unclean spirits na paano niya nalaman ang sumpa ko. So isang Jezebel spirit. Nirenounce kong muli, nakita akong lumabas, na-expel po yung dalawa, saka yung Jezebel spirit. Nagaganap ito habang EGR. Ako po, nasa EGR at may mga activities. After this, nagtungo po kami sa prayer tower sa Makati upang muling manalangin doon at makipag-fellowship sa kanila without telling them what I'm going through, what I've gone through. They've seen through their spiritual eyes and ears. At yung nag-minister na pastor sa akin, doon na habang kami nananalangin na may demonic minion na nakasunod sa akin, na nagpakilala pa sa akin noon. Nakita ko po ang itsura. Muli, nirenounce po ang evil spirit na yun. Maibalik ko po sa kasalukuyan. Tuloy na po ang paglakad ko sa Panginoon. Sa pag-aakala kong nawala na yung telepono ko, ito po ay 3 weeks prior itong gathering natin. Nagtitraining po ako sa ospital. Sa pag-aakala ko na nawala yung telepono ko, muli kong ginamit yung luma kong phone kung saan na-discover ko na meron pa palang naka-install na Star Maker. Pinindot ko at binrowse yung profile nung kontrabida. Isi-screenshot ko sana. To post, kaya lang inisip ko, sige, wag na lang. Chinek ko, muli, naka-private na. Again, huwag pong tularan. Huwag pong pupunta sa kampo ng kaaway. Because they won't just bark. They will bite you. Binrowse kong parang Facebook. Binura ko na ng tuluyan. Kinabukasan, sumakit yung ulo at dibdib ko. Somehow, alam nila na may testimony ako. And they threatened me na muling ito torture at huwag silang i-expose. Rinig na rinig ko kung paano siya nag-cast ng spell na hindi ko sila dapat makita, wala akong malalaman. Ang sabi, hindi ko na daw sila ma-outsmart. May nagpakilala pong siya daw si Satan. Kailangan ko daw mamili. Magamit niya daw po ako at ipasusundo. Hindi ako makapaniwala. Nireject ko si Satan. Patuloy ang panalangin, paghingi ng panalangin ng godly wisdom, pagrepent, pag-submit, pag-renounce sa kanila sa pangalan ni Lord Jesus, at pag-cover ng kanyang banal na dugo. Hanggang sa tinulugan ko na. Tinapatan ko ng worship songs yung maduming salita ng unclean spirit. Ang akala ko hindi na ako magigising. Pinobaya ko na kasi kay Lord. Praise God, kinabukasan, pagising ko, salamat sa Panginoon, tuluyan na akong nakalaya. Ang sabi ng salita niya, the Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14:14. Kaya nga mga kapatid, mga kabataan, mag-ingat tayo sa mga pinakikinggan natin. Huwag po tayong makinig o umawit ng worldly music. Kapag hindi gino-glorify si Lord, huwag nang awitin, huwag nang pakinggan. It corrupts our minds and our hearts. No matter how harmless it may seem, it often promotes immorality. It opens doors to demonic and unclean spirits. They will defile you, consume you, then make you sin in the long run. These spirits will not just influence you, they will manipulate you, your emotions. Pansin nyo, emotional yung mga worldly music, di ba? Emotions are deceptive. Ibang-iba sa Christian songs, at worship songs na ine-extol natin si Lord. Masarap sa pakiramdam, ayaw mo nang umalis at nagbibigay ng peace that is beyond understanding. Ang worldly music, hindi siya therapeutic, lalong hindi siya cool.
Hindi cool sa hell, mga kapatid. Ang daming unclean spirit na nakakabit doon. May mga artist na patago at dantarang sumasamba kay Satan. Huwag nang ipatronize anything that doesn't glorify God. Mag-ingat kayo sa pinapasok niyong mga gaming apps at seeking apps. May mga occult at dark forces na nasa loob na kumokontrol. Nagkataon, nakadaupang palad ko yung isa. I guess I really learned the hard way. Ang sabi nga sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Ang sabi naman sa John 10:10, nilikha tayo ni Lord para papurihan at sambahin siya. Sabi nga sa isang awit, I was made to worship, I was made to bless your name. Si Lord lang ang dapat natin i-glorify sa mga awit. Siya ang ating Panginoon na tagapagligtas. He died for our sins to redeem us and to save us from eternal damnation. Kaya nga diba sabi sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Seek godly wisdom. Kilalanin natin siya, maging deeply rooted tayo kay Lord sa salita niya para mas lumalim yung faith natin, para maging handa tayo sa mga gawa nila, sa mga attempts nila. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ephesians 6:12. Alayan natin ang undivided love si Lord, ng attention naroon, saan man tayo naroon o kung ano man ang ginagawa natin. So, dito po nagtatapos ang aking testimony. Praise God, ako po ay malaya na. Ako po ay delivered na. Sa Lord po ang papuri at pagsamba. Thank you.